nabubudol-budol na naman. Binudol na nga nila yung China. Ngayon, nagbubudulan sila dyan sa loob ng, dating kabinete. Yeah. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tiyang with evidence na ko po itinutulak ng kamera. Lalo ni Martin Romualdez na imbestigahan ang di umano'y gentleman's agreement sa pagitan ng Administrasyon Duterte at gobyerno ng China tungkol sa West Philippine Sea. Kailangan daw imbestigahan ito. Nako, another storytelling niya naman. Ay, nako, hindi natatapos ba? Puro lang Duterte ang topic ninyo. Wala na bang ibang problema ang Pilipinas? Diba? Every week, Duterte ang topic. Wala na bang ibang dapat solusyonan ang Pilipinas? Meron bang nagawang proyekto ang Pangulong Bongbong Marcos? Puro lang ba tayo ayuda? Ay, ewan ko. Ay, naguguluhan na talaga ako sa Pilipinas. So, eto na kasi, gumawa ng resolution. A resolution to call on a thorough investigation in aid of legislation once again. In aid of legislation. Yung kay Pastor Apollo Kibuloy, in aid of legislation sa Senado. Ngayon, sa Kongreso naman, si Duterte na naman ang kanilang in aid of legislation on the reported gentleman's agreement between former President Rodrigo Roa Duterte and the Chinese President Xi Jinping. Pero di ba sinabi ng Chinese din na meron silang agreement kay Pangulong Bongbong Marcos? Ano yan? So, pwede din ipatawag ang presidente. Nagaguluhan ako, Diba? Sabi dito, whereas multiple reports confirm that the supposed gentleman's agreement allegedly, puro na lang allegedly ang mga sinasabi nyo, made by former President Rodrigo Duterte with China was supposed to limit the supply sent by the government to the soldiers stationed in Grand BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal. Whereas, while the former president confirmed the gentleman's agreement on the press conference last April 11, 2024 in Davao City, and that its main goal was to avert armed confrontation between Filipino and Chinese in the West Philippine Sea. It only favors Beijing and compromises the Philippines' national interest. Ito pa. Whereas there is a necessity to look into such agreement to check if the same is true since it has been used as China's justification of its harassment of Filipino resupply boats, including its use of water cannons on them. Whereas, the so-called gentleman's agreement daw di umano, if any, is constitutionally void, since it is a tantamount to the surrender of our country's sovereign rights over our exclusive economic zone. Now, therefore, be it resolved as it hereby resolved to conduct an investigation into claim of a gentleman's agreement involving the administration of former President Rodrigo Duterte and the Chinese government adopted. So it means papatawagin lang si President Xi Jinping at si Duterte. Sino ba ipapatawag ni Martin Romualdez? Panoorin nyo ang video para alam nyo. Yung hearing tungkol sa gentleman's agreement between China and supposedly former President Duterte, may schedule po ba yun before session adjourns? Yes, we have already, discussed this amongst the House leadership and with the committee chairman involved. So, we'll try to ferret out the truth kung ano ba talaga kasi as our president said, he was horrified. So are we kasi disappoint din yan na meron na isang gentleman's agreement. Although may nagsasabi meron sinasabi wala. So dapat malaman natin ano ba talaga. At ano ba talaga ang kasunduan noon? Kasi yun po ang in-invoke ng China ngayon. So,
legally speaking, if you ask me as a lawyer, that has no force and effect. However, it has created this row. Diba? Nakaroon itong issue. So, we have to ferret out the truth. Dapat malaman natin ano talaga nangyayari para hindi maulit-uli. Kasi hindi tama. Diba? When there are international agreements, they have to be documented and they have been to be known in the public. Kung may treaty, kailangan ma-ratify pa yan. Kung EO yan, dapat napirma yan ng presidente, may documentation. Ini-invoke yan ng mga kaibigan natin sa China, wala man nating alam dyan. So, we want to ferret out the truth. So, hindi maulit na naman ito. Sir, just to follow up, sino-sino mga officials kaya yung maiimbita? Past officials of the past officials. Yes. Up to President Duterte, possible, sir? Well, we can start out with the past officials kasi sila din ang dapat ang nag-execute kung may agreement, di dapat siguro yung foreign affairs nila, yung executive secretary, kung may EO, di ba? At saka yung mga nagsalita na meron. Pero yung iba, meron din isang press secretary nagsalita na meron. Yung isa naman, wala naman daw. So, ano ba talaga? Nabubudol-budol na naman. Binudol na nga nila yung China. Ngayon, nagbubudulan sila dyan sa loob ng dating kabinete. Yeah. At ito ang mga komento ng mga netizen. Baka dito sa gagawin ni Martin Romualdez, tataas na ang kanyang rating. Hoy! Talaga? It seems the House of Representatives are listening to people's clamor in finding the truth about this infamous backroom deal, aka gentleman's agreement. Are we witnessing the corrections of the past mistakes committed by the previous administration? Well, thank you, House Speaker Martin Romualdez. Ikaw ang bayani ng Pilipinas. Oh, di ba? Naging bayani na si Martin Romualdez sa ibang tao. Gayahin nyo si Martin. Oo, bakit? Paano? O, di. Ipatawag nyo si Digong para tataas ang ratings niyo. Alerke naman niyo. Oy, puro na lang Duterte ang gagawin yung weapon in order pag-usapan, maging relevant kayo sa mga tao. Ang problema kung relevant ba na kung saan galit ang mga tao or sinusuportahan kayo ng mga tao. Hold him accountable daw, sabi ng isang netizen. He had no right to sell our country, not even parts of our country. Sino man nagsabing binenta ni Digong ang Pilipinas? Ay, nako, ganun na ba ang... Ay, kung binenta pa ni Digong, ay, nako, kalorot yun, kung talagang binenta ni Digong, no, sana in-invade na tayo ng Chinese. Diba? Sana lahat tayo ngayon sa Pilipinas, in-invade na tayo ba? Nagkaroon ng World War III. Kung talagang binenta tayo. Nako. Hay, sabi nila, bugok na ito, umasa pa, tumaas ang rating niya. Sabi na isang netizen. Ay, pour agad si Taba, porma agad si Taba para tataas ang rating. Ay, sabi na isang netizen. Hindi mo kami madadala sa drama mo, Martin Romualdez. Alam namin kung ano ang plano mo. Ay, iba din ang mga people, ha? Talagang alam na ng mga people ngayon kung ano ang mga moves like jogger na mga ibang politiko. Oo. Gamay na mga netizen, yung mga kadramahan nila, diba? Sabi dito, yes, we have already discussed this among the House leadership. And with the committee chairman involved, so we'll try to ferret out the truth with what really happened. Because our president, BPBM, said he was horrified. So are we, because it's disappointing that they had a gentleman's agreement. Although some say it's true, some say it does not exist. So we should know the truth. Is because that is what China is invoking. Pero may bagong sinabi ang China na meron ding agreement ang bagong administrasyon ngayon. So ano ba? Ano nangyari? Sabi pa ni Romualdez, so ano ba talaga? Nabubudol-budol na naman? Binodol na nga nila yung China. Ngayon, nagbubudulan sila dyan sa loob ng dating kabinete. Ay, mangbubudol daw si Digong. Sabi ni Romualdez, binudol nila ang China, ngayon nagbubudol-budulan sila dyan sa loob ng dating kabinete. Nabubudol-budol na naman. Hoy! Ganon?
Hala! Nako po. So, sino kaya ipapatawag, no? Tingnan natin kung sino ipapatawag ni Harry Roque para magsalita or tanungin nila in aid of legislation. Sabi nila, in aid of legislation, kailangan ipatawag yung mga dating kabinete ni Digong para sagutin nila ang mga storya ba? Kung totoo ba itong gentleman's agreement. Nako. So ano ang iyong komento tungkol dito? Binudol ba tayo ni Digong? Comment down below. Bye everyone. See you next time.